ang nakita nyo naman, ang saya ng games. Diba? Ang saya ng games. Kaya walang dapat ika-issue, walang dapat ika-selos, walang dapat ika-bash. Sa mga nagalit po, ayun na mismo ang ebidensya. Walang nangyaring ano. Diba? Kaya sabi ko, sabi ko, hindi dapat mag-isip kung talagang solid. Kung talagang solid kayo. Nagulat ako. Madaling araw, may tumawag sa akin. Bro, Mikoy, ang kakagulo sa live ni Rain. Daming galit sa'yo. May kayakapan ka daw. Wala naman dapat ika-issue dun sa nangyaring birthday po or nangyaring games. Para sa akin, kung may yakapan nangyari, normal yung magyayakapan. Kasi games. Yun yung games. Saan ka man nakakitang boat is sinking? Maricel Calim, thank you so much. Boat is sinking into 5, gaganunin mo siya. Tuulaan. Diyos ko naman. Diyos ko. Kayo na yung sumali dito sa games. Kasi hindi na po maganda yung nangyayaring Hindi na po maganda yung nangyayari ngayon. Even si Kalinga Prab, pwede ko ba sabihin? Oo. Even si Kalinga Prab po, sa nangyayari ay napanghihinaan na po. Sa nangyayari, nagkakagulo na po. Tulad nito, itong premiere ni Julian, na dapat sana masaya ang comment, masaya ang lahat. Ang nangyayari, nagbabangayan. Ang magkakabilang grupo, 'di ba? Humihiling po sana ako na kung nandun na kasi yun given na yun may mga basher talaga tayo may mga basher talaga tayo nagpapanggap na may Chris. Nakita ko, ang daming mga basher na nagpapanggap na may Chris. And, so, yung kabila, galit, kasi napagsabihan yung sinusuportahan nila. Thank you po sa nagpakulay, Mama Maricel Calim. Nagalit dahil, hindi nagustuhan yung mga sinabi ng basher na nagpapanggap na may Chris doon sa sinusuportahan nila. So, anong nangyari, ito naman supporters ng kabila, sumagot, which is ang tinitira ay kami. Kasi yung nagpanggap na yung basher na nagpanggap na may Chris ang tinitira. Kung sino man yung sinusuporta ng kabila. So, sumagot yung kabila. Kami ang tinitira. At kayo na mga solid supporters na mga nasaktan ay sumagot din. Doon na nangyari nagpapalitan hanggang sa naging toxic na at nababasa ni Sana huwag 'to magtuloy-tuloy kasi baka biglang baka sa sobrang pagkadismaya ni Kalinga Prab ay makapag-desisyon siya na hindi magustuhan po ng mga sumusuporta. Halimbawa, itigil muna ang love team. 'Di ba? Hindi niyo ako kailangan utusan. Laro yun Hindi ako tumakbo sa habulin ko si Krista. Naglalaro tayo, hindi porke partner ko si Krista. Lahat ng games yun Hindi porke partner, kalab team ko or katamdim ko si Krista, siya yung habulin ko para kaya Bawasan mo kasi ang kaangasan. Saan po ako nag-aangas at nagyayabang? Ito na, mga kaibigan ko sabi niya ito sige, pasok lang kayo mga Ako nakikiusap ako. Anong ginagawa ko sa inyo para sabihin niyo maangas ako at mayabang? Anong maangas dun? Sige nga, bigyan mo ako ng halimbawa. Sige, tatanggapin ko ang sinasabi mo kung bigyan mo ako mismo ng halimbawa kung paano ako nag-aangas at nagyayabang. Tama naman yung sinabi ni Mikoy na kapag hindi nahinto yung mga ganyang klaseng mindset ng mga sinasabing taga-suporta ng kahit anumang love team, baka hindi dahil lamang sa pagkalungkot ni Kalinga Prab sa mga nangyayari, kung hindi kapag na-disappoint si Kalinga Prab, baka tuluyan ng mahinto ang mga love team. At pag nangyari yan, kawawa naman talaga yung mga totoong taga-suporta. Kasi ganito lamang yan Kagaya ng sinasabi ni Mikoy, yung iba dyan nagpapanggap lamang. Yung iba hindi naman talaga solid na supporter. Yung iba nagpapanggap na kunwari taga-suporta at para lamang manggulo sa community, para lamang manggulo sa mga love team, ay kanilang titirahin yung kabilang love team hanggang sa sumagot naman yung kabila
at hindi na namamalayan ng bawat panig na sila mismo ay sinisira nung mga taong hindi naman tunay na sumusuporta sa kalingap. Yan ang nangyayari. Sapagkat kung talagang totoo ka, dapat malawak ang pag-iisip mo. Malawak ang pangunawa mo. Hindi ka isip bata. Hindi ka isip basura. Na porket meron kang sinusuportahan na love team, hindi mo nabate yung kabilang love team. Na ayaw mo na dun sa ibang love team. Sapagkat ikaw mismo sa sarili mo, dapat alam mo na itong mga love team na ito ay binuo ni Kalingap Rap para makatulong. At kung ikaw sa sarili mo gusto mong makatulong, dapat malawak ang pangunawa mo. Dapat hindi ka na nasasali sa gulo. Dapat tayo mismo yung nagtutulak para magkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Yun ang nararapat at yun ang ipinag-aalala ni Mikoy na kapag hindi nangyari, baka tuluyan ng mahinto ang mga love team. At pag nagkataon na mahinto, anong papanoorin nyo? Hanggat nandiyan pa ang mga love team, pahalagahan natin. At kasabay ng pagpapahalaga na yan, yung ating pong respeto sa bawat isa. Yung ating pong pagtanggap sa bawat isa. Kaya nga itong si Kalingap Mikoy, nag-aalala. Nag-aalala siya, dapat nandoon yung pangunawa. Dapat hindi nangyayari ito. Ultimo, yung palaro. Doon sa birthday ni Julian, binibigyan ng issue na kapag si Mikoy daw dapat ang kayakap lamang o ang kasama lamang si Krista. Sapagkat ito po ay laro at natural lamang na mayroon siyang ibang mga makakasama, makakayakap. At yan ang hindi nyo mayakap-yakap na katotohanan. Na iba ang nasa laro, iba din naman ang kanilang tambalan at mas lalong iba ang kanilang personal. Hindi ba, Brother Mikoy? Tama ba sinabi ko? Dahil sa kabila ng lahat ng yan, pamilya sila. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Mikoy. Subalit marami talaga ang hindi makaintindi. Marami ang nagagalit. Marami ang nambabash. Bakit? Bakit talaga? Bakit nagkakaganon? Kita nyo si Mikoy, pumapangit lalo. Sumasakit lalo yung kanyang bangs dahil sa mga ginagawa nyo. At naniniwala naman ako, na naniniwala si Mikoy, na yung mga basher na yan ay mga nagpapanggap lamang na supporter. Hindi lamang ng Mikris, kung hindi ng bawat love team ng Kalingap. Yung mga taong gumagawa ng gulo. Kasi kung tunay ka na Kalingap, na kung tunay ka na may puso, dahil sa love team, na ang pinaka punot dulo ay pagmamahal, dapat mayroong kang tunay na pagmamahal. Ibig sabihin, ang pagmamahal ay hindi makasarili. Ang pagmamahal ay may kaakibat na kabutihan ng ating mga puso. Ganun po yun. Kaya kung wala ka nun, ibig sabihin, peke ka. Ibig sabihin, kolorum ka. Ibig sabihin, wala ka dapat yan. At ibig sabihin, you're not belong to Kalingap. Simple as that. Hindi ba? Kaya nga, nalulungkot si Kalingap Rap sa mga nangyayari na yan. Pati na rin ako, nalulungkot na rin. Ganun talaga siguro kapag kung ano nararamdaman ng kakambal mo. Nararamdaman mo rin. Nalulungkot ako. Nalulungkot din ako. Sa totoo lang. At kahit mismo si Mikoy, nalulungkot. Nadinig ko pa kanina, may nagsabi kay Mikoy na mayabang daw siya o na maangas siya. Bakit hindi nyo sagutin yung tinatanong niya? Saang parte naging maangas si Mikoy? Si Mikoy? Mayabang? Parang hindi naman. Makulit, oo. No? Para magbigay ng kasiyahan. Para magpasaya. Sabi nga nila, ginagalingan nila. Nag-e-effort sila para mapasaya ang bawat isa sa atin. Pero yung iba, ang tingin ng iba, parang umeepal daw. Maangas. Hindi ganun ang nakikita ko eh. Una tigit sa lahat, wala naman dapat ipagyabang si Mikoy. Hindi naman gwapo si Mikoy para magyabang. He is not like me. Never. Ang layo ng agwat namin ni Mikoy. Light years away na hindi niya mararating. Kaya nga, wala siyang ipagyayabang. Kaya nga sa tingin ko pa nga dyan kay Mikoy, humble pa yan. Masaya nga siyang kasama. Very natural. So, paano naging mayabang si Mikoy? Kung meron mang mayabang dito, at meron naman talagang ipagyayabang, ako yun. Itsura, katawan, kakisigan, mga chicks, mga babaeng nagkakandara pa, na kahit walang larong the boat is sinking, nagtatakbo ang papalapit sa akin para ako ay yakapin.
Ako yun. Kaya kung mayroon mang dapat na magyabang dito, walang iba kung hindi ang Adonis ng Kalingap. At binibigyan nyo pa ng issue yung mga yakap-yakap na yan pagdating sa palaro, pagdating dun sa game, sa birthday ni Julian. Eh anong gusto nyo? The boat is sinking. Tapos magkakanya-kanya na lang. Ganun ba? Ganun ba? Walang issue dun. Pamilya sila, walang mali siya dun. Ang problemahin nyo, kapag nagyakapan, kapag may nawalan ng wallet, yun ang dapat na problema nyo. Na kapag nagyakapan, kapag may nawalan ng cellphone na nadukutan. Pero hindi mangyayari yan. Sapagkat lahat ng mga nando doon ay karamihan naman ay mga K-boys. No? Wala naman doon yung sila Birador, sila JP, sila Nathan Cute. Wala sila doon. Sila Kindred. Wala. Na mga mukhang snatcher at hindi mapagkakatiwalaan. Yun, pwede pang magalit kayo kapag nagkayakapan sapagkat may tendency na may mawala, na may madukutan. No? Pero biro lamang yun. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, huwag kayong uhusga sa itsura ng tao. Hindi porket mga mukhang halangang bituka ng mga yan, eh wala na silang mabuting kalooban. Meron pa rin silang mabuting kalooban. Yun lang ang ating maipagmamalaki dyan. At speaking of maipagmamalaki, paano natin maipagmamalaki na tunay tayong kalingap? Kung ganyan ang ating mga asal. Kung ganyan ang ating mga asal na sinisiraan natin ang bawat love team, na tayo mismo, yung mga love team ay nagbabanggaan. Dapat hindi ganon. Kung gusto nating manatili ang love team na magpasaya sa bawat isa sa atin at magamit ang love team na yan, patuloy na magamit para sa programa ng Kalingap, para sa pagtulong sa iba. Dapat makita mismo sa atin yung malawak na pangunawa, yung paghawak sa tinatawag po nating kapayapaan at pagkakaisa. Yun ang nararapat. Kawawa naman si Mikoy na sinasabihan yung mayabang. Wala naman ipagyayabang yung tao. Kawawa naman. Ginagawa niya lang yung best niya. Kaya kung ako sa inyo, mag-move on na kayo. Kung ako sa inyo, kung kayo ay nagpapanggap at kung kayo ay peke, maluwag ang pintuan para kayo po ay mag-moonwalk palabas. Yan ang nararapat. Kaya, Mikoy, huwag ka na mag-alala. Sagot na kita. Ayos ba?